In this video, we're going to discuss about fundamental principle of counting. So meron tayong tatlong counting techniques na i-discuss. So una ito, fundamental principle of counting or also known as multiplication rule. And then pangalawa, permutation and then combination. So para bigyan kayo ng idea, halimbawa bibili ka ng book sa bookstore. So, pupunta ka ng bookstore and meron tayong 3 bookstores. Let's say, we have B1, B2, and then B3. So, ito yung mga bookstores. So, pupunta ka muna dito para bumili ng books. And then, after that, pupunta tayo sa supermarket. Okay, so bibili naman tayo ng grocery. So let's say, yung supermarket natin ay S1, S2, and S3. So meron tatlong supermarkets. Okay. So let's say itong bookstores tsaka supermarkets, almost same distance lang siya. Okay? Doon sa pinanggalingan mo. So yung bookstores, same distance lang sa pinanggalingan mo, and then yung supermarkets ay almost same distance lang din doon sa bookstores. Okay? And then the question here is, how many possible ways can you buy a book from a bookstores, and then after that, buy groceries from supermarket? Okay? Kung meron tayong 3 bookstores and 3 supermarkets which are all located at almost the same distance from our residence or our position kung saan tayo galing, no? So, halimbawa ito ka, this is you. Okay, so para malaman natin, let's say, we have B1, so pwede tayong pumunta sa bookstore number 1, bookstore number 2, and then bookstore number 3. Okay? So, ito yung tatlong possibilities. Pwedeng sa B1 ka pumunta, B2 ka pumunta, or sa B3. And then, after mong bumili ng book, so, bibili ka naman ng grocery. Okay? So, halimbawa, kung sa bookstore number 1 ka pumunta, so it's either sa S1 ka pumunta or sa first supermarket, and then S2, and then S3. So, kahit alin dito. Okay? Or pwede naman kung sa dito ka pumunta, so ganun din, S1, S2, or S3. And then, similarly, sa B3, we have S1, S2, and S3. So, ibig sabihin, ano-ano yung mga possible route? Okay? So, possible routes, so pwedeng galing ka sa B1 papuntang S1, or B1 papuntang S2, or B1 papuntang S3. Or pwedeng galing ka sa B2 papuntang S1, B2 papuntang S2, and B3 papuntang S3. Or galing ka sa B2 pa rin to. B3 papuntang S1, B3 papuntang S2, and then B3 papuntang S3. So, ngayon, dito makikita natin na merong how many possible routes, okay, from your residence papuntang bookstore and then papuntang supermarket. So, how many possible routes? A total of 9 possible routes. Okay? So, yan. So, kaya natin siyang bilangin, no? Now, ang problem dito is, what if there are more than 3 bookstores? Let's say 10 bookstores or more than 10. Okay? And then, meron pang, let's say, more than 3 supermarkets. Let's say, 10 supermarkets and more, no? Okay. And then, hahanapin din natin yung possible routes. So, imagine,
Tatlo pa lang to, tatlong bookstores, tatlong supermarkets, pero medyo matrabaho na. Okay? So by the way, ang tawag dito ay tree diagram. Okay, so ito. Ang tawag dito ay tree diagram. So dito pinakita natin yung mga possible routes. And then after creating a tree diagram, so binilang natin. And then nakita natin merong 9 possible routes when you are, let's say, nandun ka sa bahay, pumunta ka sa bookstore, and then pumunta ka sa supermarket. Okay. So let's have another illustration, no? Para may idea tayo dito sa counting technique or sa fundamental principle of counting. So let's say meron tayong numerals. Let's say we have 0, 4, 5, and 6. So we have 4 numerals, and then you want to form a 3-digit number. Okay. So, gagawa tayo ng 3-digit number using 0, 4, 5, 6. Okay. And then another condition, dapat no digit is repeated. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, wala kang makikitang naulit na, for example, 443, 445, bawal yun, no? Kasi dalawang beses nagamit yung 4. So, dapat walang mauulit. Okay? So, gagawa tayo ng 3-digit number na gamit yung 0, 4, 5, 6, tapos bawal maulit yung digit. Okay? Now, so gawa tayo ng tree diagram. So, dun muna tayo sa 100. So, syempre, sa 3-digit number, so let's say, ito yung 3-digit number. Ito yung hundreds, tens, and then unit, no? Or ones. 100, hundreds, tens, and then units. So, dito muna tayo sa hundreds. So, ano-ano yung mga possible sa hundreds? Okay? Pwedeng 4, tama? Pwedeng 5, and pwede ring 6. Dito sa 0, 4, 5, 6. How about 0? So, hindi siya pwede. Bakit? Example, kapag nauna yung 0, we have 0, 4, 5. Is that a 3-digit? No? Magiging 2-digit na lang yun. 0, 4, 5 is the same as 45. Okay? So, kaya, ang magagamit lang natin dito ay yung 4, 5, 6. So, next, doon naman tayo sa tens. So, kapag 4 ang ginamit natin, so, ano na yung mga pwede nating gamitin? So, syempre, hindi na natin pwedeng gamitin yung 4 ulit. So, ang pwede na lang ay yung 0, yung 5, tsaka yung 6 kasi bawal maulit. Okay? So, dito naman, pag 5 yung hundreds natin, ang pwede nating gamitin na lang ay 0, 4, tsaka 6. So, kapag 6 naman yung hundreds natin, we have 0, 4, and then 5. So, ito na lang yung pwede sa tens. Okay? Now, sa units naman, kung ginamit natin yung 0 sa tens, ilan na lang yung pwede natin gamitin? Dalawa na lang. 5 tsaka 6 na lang. Tama? Kasi bawal maulit. So, pag 5 naman ang ginamit natin, ang pwede na lang ay 0 tsaka 6. So, pag 6 naman, ang pwedeng gamitin na lang sa unit digit ay 0 tsaka 5. Okay? Next. I-adjust natin para pantay. Okay, so ito yung unit. Okay, so dito naman, pag 0 ang ginamit natin, ang matitira na lang ay 4 tsaka 6. Pag 4 yung ginamit natin sa tens, ang matitira na lang ay 0 tsaka 6. Pag 6 naman yung ginamit natin, 0 tsaka 4. Okay? And then, so dito naman, pag 0 ang ginamit, ang matitira ay 4 and 5.
Pag 4 ang ginamit sa tens, ang matitira ay 0 at 5. And then, kapag 5 ang ginamit sa tens, ang matitira ay 0 at 4. So, ano-ano na yung mga 3-digit number natin? 3-digit numbers. So, isa-isayin natin. Meron tayong 405. Ito yon 405. Then, 406. 406. Next, 450. And then, we have 456. Tuloy-tuloy natin. 460. Then, 465. Next, dito naman tayo sa 5. 504, 506, 540, 546, 560, 564. Then, dito tayo sa 6, 604, 605, 640, 645, and 650, 654. Ang tanong, ilan to lahat? Okay? So, ito ay how many 3-digit numbers ang pwede nating mabuo? So, we have 18, a total of 18 3-digit numbers. Okay? Gamit ang 0, 4, 5, 6. Using 3 diagram. Okay? Now, paano naman kung gamit ay 0 to 9? So, ang dami. Tapos, ang bubuuin naman natin ay hindi lang 3-digit. Let's say, 6-digit numbers. So, mahirap tong 3 diagram. So, dito natin gagamitin yung fundamental principle of counting. Okay? So, fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting or sometimes called multiplication rule kasi ang gagawin natin dito ay magmumultiply. Okay? So, dito, meron tayong first event and let's say sa first event, meron tayong n1 possible ways para magawa yung first event. Okay? First event can be done in any of these n sub 1 ways. Okay? And then let's say we have second event which can be done in n sub 2 ways. Then, paano natin magagawa yung both? Okay? Or yung total number of ways in which both events can be done. So that will be n1 times n2. Okay? So, yan yung idea ng multiplication rule. So, number of ways, ito yung total number of ways. So, for example, dito, ano yung first event? Ang first event natin, pupunta tayo sa bookstore. Okay? And then, after mangyari ng first event, so, nanggaling na tayo sa bookstore, meron tayong second event. Ang second event, pupunta tayo sa supermarket. Okay? Now, ilan yung possible ways na pupunta tayo sa bookstore? So, we have 3 possible ways. Okay? That is our N1 for our first event. And then, ilan possible ways naman yung pupunta tayo ng supermarket? We have also 3 possible ways. And what are those? Pwede tayong pumunta sa S1, Supermarket 1, Supermarket 2, and Supermarket 3. Okay. Now, using fundamental principle of counting, ilan yung total number of ways? According sa formula, that is simply N1 times N2. And what is N1? 3. Times what is N2? 3. And total number of ways, 9. So, ito yun. We have a total
we have total number of 9 possible routes. So, dyan natin ina-apply yung fundamental principle of counting. And pwede natin siyang i-generalize. Okay? So, kung meron tayong, let's say, sa first event, meron tayong N1 possible ways. Second event, we have N2 possible ways. And sa third event, we have N3 possible of ways. Okay? And so on up to, let's say, kth event. Kth event. So, kung ano man yung K na yan, pwedeng saan ba matatapos? 8th event, 9th event, 10th event. So, kung hanggang saan matatapos yung pangyayari, no? So, this is, let's say, n sub k. We have a total of n sub k ways. And we want to find the total number of ways. So, number of ways by fundamental principle of counting. So, this is n1 times n2 times n3 up to times nk. Up to nk. Pag mo-multiply mo lang yung mga possible ways nila. So, halimbawa, itong nasa taas. Ilang events ang meron? 3. Lalagyan na natin yung hundreds, lalagyan na natin yung tens, lalagyan natin yung unit digit. So, meron tayong 3 events. So, first event, yung sa 100, ilan yung, wait, sorry. So, sa 100, ilan yung possible digit na pwede nating ilagay dito? 3 lang, no? 3. So, yung 4, 5, 6 lang kasi bawal yung 0. Okay? Next, bawal yung maulit yung digit. No digit is repeated. So, ibig sabihin, pag naglagay na tayo dito, ilan na lang ang matitira? 3 na lang kasi 4 sila eh. Okay? So, 3 na lang. Tama? So, 3 na lang sa tens. Okay? Halimbawa sa 100, gumamit ka ng 4, ilan na lang yung natira? 0, 5, 6. So, 3 na lang yung pagpipilian dito sa tens. Okay? Pag nilagay ko kasi 4, may mauulit dun. Okay, so next, sa unit digit, ilan na lang? Kung nagamit natin 3 na lang dito sa tens, kumuha pa tayo ng isa, ilan na yung matitira? 2 na lang yung pwede na pagpipilian sa unit digit. Okay? Now, by fundamental principle of counting, so let's say ito yung N1, ito yung N2, ito yung N3. Okay? So, yung number of ways natin equals N1 times N2 times N3. So, that is 3 times 3 times 2, and that is 18. So, we have a total of 18 3-digit numbers. Okay, so hindi natin kailangan gumawa ng tree diagram. Okay, so we can count it using the fundamental principle of counting. So let's have other example. So let's have problem number 1. An automobile dealer wants to advertise that for 800,000, a customer can buy either a convertible, a 2-door, or a 4-door model, with his choice of either wire wheels covers or solid wheels covers. How many different arrangement of models and wheel covers can the dealer offer? Okay? So, let's say, how many events ang meron tayo dito? So, una, mamimili yung buyer, yung customer, ng model. Okay? Convertible, 2-door, and 4-door model. Okay? So, pipili siya sa
ilan? 3. So, yun yung first event natin. After nyan, mamimili naman yung customer nung wheel covers. Pwedeng wire wheel covers or solid wheel covers. So, ilang events ang meron tayo? 2. 2 events. Okay? So, let's say ang N1 natin, ito yung para sa first event, ilan yung number of ways or ilan yung choices niya dito? 3. Yung convertible, 2-door, tsaka 4-door model. Okay? And then, sa second event, pipili naman siya nung wheel covers. Ilan yung choices niya dito? 2. Wire tsaka solid. So, 2. So, ang tanong, how many different arrangements of models and wheel covers can the dealer offer? So, ilan yung pwedeng i-offer? Okay? So, by fundamental principle of counting, so, number of ways or number of arrangements, kasi yun yung tinatanong, number, how many, the number of arrangement. So, yung number of arrangements natin will be N1 times N2. And that is 3 times 2. And that is 6. Okay? 6 arrangement. So, yun. Ganun lang siya kasi yung i-apply yung fundamental principle of counting. So, next. Problem 2. How many 3-digit numbers? Kamukha to ng example natin kanina. Can be formed from the numerals. So, this time, 3, 5, 6, 7, 8 naman ang gamit. If no digit is repeated. So, bawal ang repetition. So, ito yung katulad ng kanina, bawal din repetition. So, diniscuss ko na ano ibig sabihin nun kapag bawal ang repetition. Bawal ang, let's say, 3, 5, 5. So, mauulit yung 5. So, dapat magkakaiba sila. Okay? Ang i-form natin ay 3 digits. So, ilan yung events natin? 3. So, let's say, ang first event natin, magsimula tayo sa hundreds. Tapos, second event, yung tens. And then, yung third event natin, yung unit digit. Okay? Sa first event natin, ilan yung possible na choices natin? Or ilan yung choices natin dito? 5. Kahit alin dito pwede mag-hundreds. So, meron tayong 5. Next. Sa second naman, ilan yung pwede natin gamitin? So, nagamit na natin yung isa sa 100. So, kapag ginawa natin 5 to, may mauulit. Okay? So, halimbawa, magiging 3-3 siya. Pwede siyang 3-3, pwede 5-5, 6-6. So, bawal yun. No digit is repeated. So, meaning, kung kumuha na tayo ng isa dito, ang matitira na lang sa choices ay 4 na lang. So, 4 na lang dito sa tens digit. At kapag kumuha tayo sa tens digit ng isa, so, ang matitira na lang dito ay 3 na lang. Okay? Now, by fundamental principle of counting, this is 5 times 4 times 3. Ito yung N1 natin, N2, tsaka N3. So, this is equal to 60. No? 60 3-digit numbers. 3-digit numbers. So, yan yung pwede nating mabuo. Total of 60 3-digit numbers. Okay, so next. Problem 3. How many 4-digit numbers can be formed from the numbers 4, 5, 6, 7, 8, 9 if repetition of the numbers is allowed? Okay, so ano naman yung ibig sabihin nito? Repetition of numbers is allowed. So, pwede yung ganito, 4-digit. 4, 4, 5, 6. O, naulit yung 4. Okay, so pwede siya. So, kanina kasi bawal yan, repetition of digit. So, ngayon, sabi, pwede na. Okay, pwede na rin tong 7, 7, 7, 7. Pwede na yan. 8, 9, 7, 8. Ayan. May naulit din, ito.
yung 8. So, kanina, bawal yung ganyan. So, ilang 4 digit ang magagawa natin? So, ilang events meron tayo? 4. Okay? 4 pa rin. So, ito yung para sa 1,000. Let's say, ito yung first event natin, second event, third, and then fourth event. Okay. So, dito tayo sa 1,000. Ilan ang pwede nating ilagay dito? Okay. Ilan ang choices natin? Ilang numbers to? 3, 6, 6. Okay. Ngayon, kung 6 to, sa second, sa 100 digit, ilan na lang ang pwede? 6 pa rin. Bakit? Kasi pwede naman maulit. So, kahit kumuha tayo dito, let's say 5, kahit ang 1,000 natin ay 5, pwede pa rin mag-5 sa pangalawa. Okay? So, wala namang, inalaw naman na yung repetition. Kaya, kahit alin dito, pwede pa rin ilagay sa 100. Okay? Sa hundreds. And then, same dito, 6 pa rin. And then, 6 pa rin sa 4. Kasi pwede yung repetition. Okay? By fundamental principle of counting, multiply lang natin to 6 times 6 times 6 times 6. This is a total of 1,296. 96 4-digit numbers. Okay? So, next. Okay. So, if 4 coins, meron tayong 4 na coins, tinos natin, in how many ways can they fall? Okay. So, dito, meron tayong how many events? 4. Okay? Yung first event natin, although, let's say, hindi naman sinabi kung sabay-sabay tinos, basta tinos sila. Basta ang alam natin, itong 4 coins magkakaiba. Meron tayong 4 na coins. And sa bawat coin, may kanya-kanya silang possibility. Hindi porket nag-head yung isang coin, mag-head na rin yung isa. So, independent sila. Okay? Ngayon, bawat coin na yan ay may possible ways. Pwedeng head, pwedeng tail. So, may dalawang possible ways. Kaya, nasabi ko na 4 yung event natin. Okay? So, first, second, third, fourth. Okay? So, let's say sa first coin natin, ilan yung possible ways na mag-fall to? Pwedeng head, pwedeng tail. So, dalawa. So, sa second coin, ganun din, head or tail. So, ganun din sa third, ganun din sa fourth. Ang tanong, how many ways can they fall? Okay? Fundamental principle of counting, just multiply them. This is equal to 16. 16 ways. Okay? So, next. How many ways can 8 persons be seated on a chair if there are only 4 chairs? Okay. So, meron tayong 4 na upuan at meron tayong 8 persons. Okay? Uupo sila dito. So, meaning, how many events meron tayo? 4. Yung first event natin, yung sa unang upuan, second event, sa isa pang upuan, third event, and then fourth, yung pang-4 na upuan. Okay. Now, syempre, kapag nakaupo na yung isang tao dito, hindi pwedeng may uupo pa dito, nakakandong. No? Okay. So, isang tao lang uupo dito. Okay? Kaya, halimbawa dito sa unang upuan, meron tayong 8 possible persons. So, kahit sino sa kanila pwede na makaupo dito sa unang upuan. Pero pag may nakaupo na, ilan na lang yung hindi nakaupo? 7. Okay? Pag may isang nakaupo na dito, 7 na lang yung hindi nakaupo. So, yung 7 na yon pwedeng makaupo dito sa second chair. Okay? Now, kung nakaupo na yung isa dito, ilan na lang yung nakatayo?
6. Okay, yung 6 na yon pwedeng umupo, isa sa kanila pwedeng umupo sa third chair. Okay, at kung yung isa doon ay nakaupo na, ilan yung nakatayo? 5. Okay, tapos yung 5 na yon ay pwedeng makaupo, isa sa kanila ay pwedeng makaupo sa fourth chair. Now, the question, how many ways can these 8 persons be seated on a chair? So, using fundamental principle of counting, there are 8 ways sa first chair, 7 na lang sa second kasi nakaupo na sa unang upuan, 6 na lang sa third kasi nakaupo na sa first and second, and then 5 na lang. So, fundamental principle of counting, we just have to multiply them. Okay? Now, kung gusto natin ng proper solution, so, yung number of ways equals n1 times n2 times n3 times n4. So, yan, mas maayos yung solution. And then, yung n1 natin, ito yung 8 times 7 times 6 times 5. So, ilan to lahat? 1,680 possible ways. Okay? So, next. So, I think this will be our last example. How many 5-digit numbers can be formed using the numbers 0 to 9 such that repetition is allowed, repetition is not allowed, and sa pangatlo, merong konting twist. Yung first digit must not be 9. Okay? Tapos, hindi allowed ang repetition. Okay. So, una, dito tayo sa 0 to 9. Ilan to lahat? From 0 to 9. So, meron tayong a total of 10, no? 10 numbers or 10 digits. And then, we have how many events? 5. So, dito muna tayo sa letter A. So, meron tayong 5 digits. Okay? And then, ibig sabihin nun, may 5 events tayo. Sa letter A, sabi, pwede yung repetition. So, ibig sabihin, kung meron tayong 10 numbers, so, pwedeng 10 sa unang digit, and then 10 pa rin sa pangalawang digit. Okay? Pwede kahit alin dito. Wait. Dito sa unang digit, hindi pala pwedeng 10. Okay, balikan natin itong unang digit. 9 lang ang pwede dito sa una. Ngayon ang tanong, bakit 9 lang ang nasa unang digit na pwede? Kasi, meron tayong 0. Okay? So, kung ilalagay natin halimbawa 0, 1, 4, 7, 8. Ito ba ay 5 digit? Yung 0, 1, 4, 7, 8? No. This is the same as 1, 4, 7, 8. 4 digit lang. Okay? So, ibig sabihin, dito sa 0 to 9, hindi pwede ang 0 ipwesto natin dito sa unang digit. Ang pwede lang dito ay yung 1 to 9. Kaya, 9 lang ang pwede. Okay? Sa pangalawa, pwede na yung 10. Pwede na mag-0 dito. Okay? Parang ganito. Pwede na yung 1, 0, 4, 7, 8. Yan. Pwede na yan. Okay? So again, repetition is allowed. So tigsa 10 na sila. Kahit sino na pwede sa kanila. Doon lang sa unahan, bawal. Kasi pag nilagay mo yung 0 sa unahan, magiging 4 digit na lang siya. Hindi na siya 5 digit number. Okay, so multiplication rule. This is n1 times n2 times n3 times n4 times n5. So ito yung number of ways. And this is equal to 9 times 10 times 10 times 10 times 10. This is 90,000. 90,000 5-digit numbers. So, yan yung 5-digit numbers na pwede nating magawa. Kapag pwede ang repetition. Paano naman pag bawal ang repetition? So, dito, pag bawal ang repetition, i-expect natin na mas mababa to. Kasi sa repetition, tinatanggal niya yung mga repetition.
Ang nilalagay na lang niya yung mga hindi na ulit. Okay? So, again, dito sa first digit, 9 pa rin ang pwede. Okay? Kasi bawal yung 0. Same reason. Ang tanong, dito sa pangalawa, ilan ang pwede? Okay? Is it 10? The answer is no. The answer is 9. Hindi rin 8. Okay? 9 lang ang magiging number of ways dito sa second digit. Bakit 9? Bakit hindi 10 at bakit hindi 8? Kasi dito sa 9, nagamit natin isa lang out of 10, no? Out of 10 na hindi, basta hindi pwede yung 0, kaya 9. Okay? So, pag nalagay na natin yung isa dito, ilan na lang ang matitira dito sa 10 to? 9 na lang. Okay? Kasama na si 0. Kasi pag sinabi mong 8, hindi mo pa rin sinasama si 0. So, kasama na si 0 doon, kaya 9 pa rin. Okay? And then, so naglagay na tayo ng isa dito, 8 na lang ang matitira dito. Naglagay na tayo ng isa, 7 na lang ang matitira. And then naglagay tayo ng isa, 6 na lang ang matitira. Okay? So, ngayon, ilan yung number of ways? Number of ways, n1 times n2 times n3 times n4 times n5. So, this is, ang n1 natin ay 9 times 9 times 8 times 7 times 6. So, this is, using calculator, 27,216 5-digit numbers. So, yan yung mabubuo natin kapag bawal ang repetitions. Okay? Next natin. Okay, so next. So, nakita niyo yung pagkakaiba, no? 90,000 bumagsak ng 27,216. Okay. Inalis niya lahat ng mga naulit. So, when we say naulit, hindi lang yan yung pare-parehong 77777. Kasama yan yung 77, tapos merong 432. O kaya 747. So, napakarami. No? So, hindi natin mabibilang yan ng inilista kasi napakarami yan. Okay? Kaya, ilang libo, no? Yung nabawas. So, dun tayo sa last part, letter C. So, letter C, the first digit must not be 9 and the repetition is not allowed. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, bawal daw yung 9 sa first digit. Okay? Yun lang yung sinabi. Yung simple lang. Basta bawal 9 sa first digit. Sa second to the last, pwede na. Okay? Sa first digit lang, ayaw ng 9. So, ilan yung possible ways sa first digit kung bawal yung 9? Eh, bawal din yung 0. Kasi magiging 4 digit nga. So, dalawa yung bawal. So, ilan na lang? 8 na lang. Okay? Next. Sa second digit, so, ilan yung ilalagay natin dito? Okay? 7 ba? 9 ba? Or 10? Or 8? So, ilan? Ilan kaya ang pwede? So, simple lang ang logic dyan. Kumuha tayo ng isa dito sa 10. Pwede na ba yung 9 sa second? Pwede na. Yung 0, pwede na ba? Pwede na rin. Ang bawal lang, maulit. So, ibig sabihin, mula sa 10, naglagay na tayo ng isa sa first digit. Bawal yung repetition. So, siyam na lang ang pagpipilian natin. Yun, siyam. Tapos, same reason, ganun lang. 8, 7, 6. Okay? Naglagay na tayo isa, bawas uli. Naglagay ng isa, bawas uli, and then bawas uli hanggang 6. So, ilan na siya? Number of 5 digits. Dapat pala ang ano natin dito, number of 5-digit numbers. Ayan, mas proper pala ito. N1 times N2 times N3 times N4
and 5. Ayan. So, 8 times 9 times 8 times 7 times 6. So, this is 24,192. So, meron tayong 24,192 5-digit numbers.